Good morning mga kasari! Magandang araw sa inyo. It's Friday today at maulan na umaga dito sa amin. Tingnan nyo naman yung aking kasuotan ay malamig talaga dito sa amin. Pero may dumating akong paninda mga kasari. Ito ay yung galing sa tindahan club. Nag-order ako noong Wednesday. Kaunti lang ang aking in-order kasi marami talaga akong stocks na surf na mga powder. Kaya lang kailangan ko mag-order kasi kahit paano, babalikan nila tayo. So, nag-order ako ng ano lang. Yung in-order ko sa kanila is 700 plus. Pero, ang dumating lang ngayon is 545 lang lahat ang binayaran ko kasi wala silang mayonnaise na yung 80 ml na ladies choice. So, ito lang ang dumating mga kasari. Ito, tatlong Domex na pang CR. Tatlo lang yung ganito kalaki. Tapos, meron tayong Dove. Ayan, na deodorant. Isang dosena. Tapos, lahat na ito mga kasari ay mga powder na. Tatlong klase. Yung kulay pink at saka violet at saka kulay red na na surf powder. Tapos, meron tayong grease na liquid. Half dozen ito. May isa pa ako nito na half dozen nandoon sa may kusina kasi hinugasan ko kasi ano siya maraming ano dito. Maraming siguro may nakahalo doon na may butas. So ang daming alikabok na natuyo na. So hinugasan ko muna at pinatuyo ko doon sa aming kusina. Ito yung mga kasari lang ang aking kinuha sa kanila. Bali isang dosena na breast liquid na iba-iba ang klase. Tsaka itong mga powder. Napakarami ko pa mga kasaring powder. Kaya lang baka pag hindi ako umorder ay hindi nila ako balikan, 'di ba? So kahit paano, umorder tayo kahit paunti-unti lang. So binayaran lang natin sa kanila is 545. So ito muna ang aking video ngayon at tayo ay magluluto. Ito ay idudugtong ko sa video ko ngayon. Magluluto ako ng banana bread pang dagdag sa ating tinda kasi alam nyo mga kasari matumal talaga ngayong mga araw. Parang napansin ko kung wala akong gulay tapos puro lang ganito yung paninda ko, parang mahina talagang pasok ng pera. So naisip ko buti na lang mayroon akong gulay, so may kahit paano may dagdag kita. So ngayon naisip ko kasi marami kaming saging na hindi naubos, hindi nabili lahat, so mga overripe na sila. So naisip ko na lulutuin ko na lang ng banana bread at ibenta ko yung iba. Yung iba naman, kakainin. Keep on watching mga kasari at punta tayo sa aking kusina. Morning guys! Maulan na umaga ngayong araw. Since maulan ngayon ay matumal ang ating bintahan sa ating sari-sari store. So nakaisip tayo ngayon ng idea kung paano madagdagan yung ating benta ngayong araw. At magluluto tayo ngayon ng banana bread mga kasari kasi pangdagdag natin sa ating tindahan dahil nga mahina yung ating benta ngayon, matumal kasi dito sa aming lugar maulan ngayong umaga. Ilang araw na araw-araw may ulan dito sa amin. So nakaisip tayo ng isang idea na makadagdag sa ating benta ngayong araw mga kasari. At tayo ay magluluto ngayon ng banana bread. Ito yung aking pinagkakitaan dati. So, ipapakita ko sa inyo ang aking recipe kung paano ako magluto. Mayroon tayo ditong 3 cups ng all-purpose flour. Tapos, 2 cups ng saging. Ito ay namasa na. Kung baga namash na natin yung ating saging. 2 tasa ito mga kasari. Tapos, isang cup ng brown sugar. At ito, may isa tayong cup ng vegetable oil. 2 egg. Tsaka 2 teaspoon ng baking soda. Tsaka 1 teaspoon ng iodized salt. Ito ay pagaluin lang natin dito sa isang bowl ang mga dry ingredients natin. Ilagay natin ang ating baking soda. So, 2 kutsarita lang. Tsaka ang ating iodized salt na 1 kutsarita. Yung gamit ko pala na baking soda mga kasari, ito ay yung
ram na baking soda. Tapos ilagay natin ang ating asukal na isang tasa. Pwede naman dagdagan ninyo, depende ito sa taste ninyo mga kasari. Kasi yung iba naman mahilig sa matamis. Kami dito kasi hindi kami mahilig sa matamis. At saka matamis na rin yung saging. Kaya isang cup lang yung nilagay ko. Pero pwede naman kayo magdagdag kung kayo ang gumawa. Mix-mix lang natin ito mga kasari. Para maghalo siya. Tsaka natin ilagay mamaya yung ating saging at saka yung ating itlog at vegetable oil. Ito yung aking pinagkakitaan before nung pandemic. Ako ay magmarites sa inyo. Before pandemic, nagluluto na ako nito. Pero hindi ko siya ginawang business. Pag may mga okasyon lang. Pero nung dumating ang pandemic, ayun na. Di ba nauso noon ang online na pagbebenta ng mga pagkain kasi nga bawal lumabas. Pero dito naman sa amin, di naman namin ramdam halos yung pandemic kasi malaya naman kaming gumagala dahil dito nga kami sa probinsya. At ito na mga kasari, lagyan natin sa malaking bowl ang ating flour. Saka dito natin siya haluin. Ilagay na lang natin yung saging. Tapos yung itlog, ito na yung gamit ko na panghalo kasi mas komportable ako dito sa kahoy na sandok. Tapos, dalawang itlog at saka isang cup ng vegetable oil. O, diba? Ito lang naman kasimple mga kasali ang ating lutuin ngayon. At tuloy tayo sa ating marites. Diba nauso noon yung yung online na nagtitinda ng mga ng mga pagkain. So nakisabay ako doon mga kasari. Alam niyo ba, ito yung bumuhay sa amin noon. Kasi siyempre nung pandemic, walang trabaho, ito lang sa bahay. May tindahan din ako noon nung pandemic. Pero nag-sideline ako na ganito. So pinost ko sa social media, sa Facebook, na nagpapa-order ako mga kasari. Ayun, yun na. Maraming sa akin, maraming nag-order. Pag may mga birthday, nag-order sila. Kahit nga wala mga birthday, yung iba naman ginagamit nila sa mga okasyon lang, yung pinagkamerienda. Yung karamihan dun sa nag-order ay yung mga teacher dati. Mga kakilala ko ng mga teacher. At ito mga kasari, i-mix-mix lang natin siya. At nung nag-ano na mga kasari, nung nakilala na ito aking banana bread, ang daming nag-order. So, siyempre pandemic na, yung ginagawa na lang namin ay dinideliver. Oo, minsan may mga order kami sa isang araw na 10, 8 piraso, mga 6, 5. Basta araw-araw halos may order kami. Tapos sinasabayan ko rin siya ng pagluluto ng donut. Kasi nga, since pandemic, yung mga tao nag-order na lang ng mga merienda nila, lalo na pag may mga birthday, mag-order na lang yan sila. So nagluluto ako nito, nagluluto ako ng donut. Yung donut naman, minsan may order kami ng mga 200 pieces sa isang araw. Tapos ito yung halos pinagkakakitaan namin noon mga kasari nung pandemic pa. So ilang taon din yun yung pandemic, may 2, 3, gano'n. Pero ngayon, pagkatapos ng pandemic, siyempre nagtinda ako ulit. Kasi nung kasagsagan ng pandemic, may tindahan ako pero kumbaga hindi ko siniseryoso kasi nga laging sarado, di ba? Lahat ng mga tindahan may mga plastic, parang nakakatakot. So nung umupa na, nagbalik ako tinda na nag-focus na naman ako sa tindahan. So eto, halos din ako hindi na ako tumatanggap ng order mga kasari kasi mahirap pagsabayin yung tindahan at saka yung ating negosyo na ganito. Kasi mas ko yung tindahan kasi kahit ako lang pwede akong magtinda kasi ito pag may order na marami kailangan kung kasama si Robert paano yung kung may trabaho sa show. So syempre mahirapan akong gumawa. So papakita ko sa inyo kung paano ito lulutuin. At ito ay makadagdag sa ating binta ngayong tag-ulan. Naku, grabe ang ulan dito sa amin mga kasari. Kung sa inyo, iwan ko kung may ulan sa inyo pero dito malamig talaga. Tingnan nyo yung aking kasuotan kahit dito sa loob ng bahay. Malamig dito. Nasabi ko sa inyo, parang yelo yung
ng hangin. At ito yung ating molder, magalanera, yung ating ulmahan. Yung recipe na yon, dalawang ganito yon mga kasari. Yung bintahan ko dati dito is 100 pesos. Pero syempre kung sa ngayon na hindi na 100 kasi mahal na yung asukal, mahal ang itlog, mahal ang saging, lahat nagmahal. Kaya siguro kung magbenta uli ako nito is mga 130 na ang isang ganito. O diba? Pag may 10 ka na ganito, ang hirap, no? Ang hirap mag-mix. Hindi mo naman siya pwedeng i-mix ng dekuryente kasi masisira yung ano ng saging. So kailangan mano-mano talaga ang pag-mix nito. So, masakit sa kamay. Pero maganda yung gagamitin na mga kasali, yung saging is nakatan, kung mura lang, nakatan. Mas malambot kasi yun, malambot na i-mash natin, malambot lang siya. Kaya, ganon. Dito muna tayo sa sa kusina ni Ining, mag-chika-chika mga kasali. Ito ay ibibenta natin. Yung isa, pero yung isa ay kulang pa ito sa amin. Kakainin namin. Pag walang nabili ay kakainin. Pero pag may bumili, ibibenta. Isa-slice ko siya mga kasari ng tig 10 pesos. Mamaya. At ito ay ilagay natin dito. Dalawang ganito lang yung recipe natin. Dalawang molder lang. Ganito lang kasimple magluto, mag-bake. Kung mahilig kayo magluto, mag-bake, pwede itong gawin. Ako kasi minsan nagkano na ako mga kasali. Siyempre di ba may edad na tayo. Mahirap na. Nahihirapan na rin ako. Masakit na yung aking mga buto-buto sa kamay. Kaya ganon. Hatiin lang natin siya sa dalawang molder. Diba? Pag, ito, ano lang to saging namin to Diba nakita nyo dun sa video ko na nagtitinda ako ng mga saging. Ito yun, ay na-overhead na, hindi na-ubos na yung so, lutuin na lang natin para naman mapakinabangan kaysa hindi naman kayang kainin. So, lulutuin na lang natin para makakinabangan pa yung ano natin. Para marami itong isa. Iyan na lang natin. Para magpantay siya. At ito mga kasari, ibibake lang natin siya sa 40 minutes sa 180 degrees Fahrenheit. Sandali lang naman ito maluto. Ganito lang kasimple magluto mga kasari ng banana bread. Pwede pa natin siyang pagkakitaan. O di ba dati, pag may mag-order sa amin ng 10, di ba 1K agad? Kalahati yung tubo mo doon, o di may 500 ka na. Ganun lang yung mga kasali sa simple. Ang ating recipe. So, habang ipares muna natin ito ng mga 10 minutes, so magano tayo mga kasali, preheat tayo ng ating oven kasi hindi pa natin na-preheat ang ating oven. Preheat muna natin siya ng 10 minutes bago natin ipasok. At naka-rest na rin yung ating Habang naghihintay tayo ng ating oven ay marites muna. At ito yung back tayo dun sa ating pinag-usapan kanina nung pandemic. Ito yung halos bumuhay sa amin mga kasari na nagluluto ako. Nagluluto ako nito, pizza, tsaka donut. Yun yung aking expertise. Kumbaga, may nag-order sa akin dati na mga pizza, tapos ito, tapos yung donut, pag may mga birthday, ganun. Kaya nabuhay kami nung pandemic na parang wala lang. Kasi dito naman sa amin, hindi naman halos ramdam, kumbaga, ang pandemic. Malaya kami dito na nakakakilos. Kahit maglako ka dito ng mga pagkain, so pwede. Pag nag-deliver ng mga pagkain, okay lang. Maramdaman mo lang mga kasari yung pandemic before, no? Pag pumunta ka ng bayan. Kasi lahat ng mga tao doon naka-face mask, di ba? Pero dito sa amin, pag pumunta lang kami ng bayan, saka lang kami nag-face mask, pupunta kami ng barangay, pero pag dito lang yan sa paligid namin, ay wala. Okay lang. So ito ang kwento ng banana bread na ito. Ito yung pinagkukunan namin ng mga pangangailangan namin before. Halos araw-araw before may order ako nito, nag-chat lang sila, mag-order sila ng ganito.
Tapos ipopost ko na lang sa Facebook kung ready na i-pick up, ganun. Pero minsan naman may nag-ano talaga na i-deliver sa kanila. Kagaya ng mga pizza, i-deliver. Yung naano lang daw ni Robert is yung gumawa ng box na pizza kasi nahirapan daw siya. Tsaka mahal ang puhunan ng pizza mga kasari. May box ka pa. Ito, ang ginagawa ko dito, binabalot ko lang siya ng cling wrap. Pag naluto na, babalot ko lang siya ng cling wrap. Tapos, ilagay mo lang sa mga itubag o ano sa kayo deliver. So, di ba napakasimple. Pero, may kita. Halimbawa, sa 10 piraso na i-order nila, may 500 ka agad. O di ba, malaki-laking bakay na yun. Mga kasali sa ating pang-araw-araw na ano, na pangangailangan, kumbaga. Diba? So, hintayin na lang natin mga kasali na mag 10 minutes, saka i-ano natin ito. Ipapasok natin ito sa oven at maluluto ito ng 40 minutes. Keep on watching mga kasali. At ito na mga kasali, ipapasok na natin siya sa oven. Talira natin siya ng 40 minutes. Mainit ang singaw ng ating oven. Masakit sa mukha. Yan. At maghintay na lang tayo ng 40 minutes mga kasari. At mayroon na tayong banana bread. Pwedeng pang merienda, pwedeng pang benta. At ayun na mga kasari, malapit na maluto ang ating banana bread ngayon. Ilang ano na lang ba? Ilang minutes na lang. 2 minutes and 56 seconds na lang mga kasari ang ating timer. At maluluto na ang ating banana bread. At maglagay na tayo dito ng ating patungan. Para paggawa natin mamaya, ipapatong na lang natin siya dito mga kasari. At sana successful ang ating niluto na banana bread para naman mayroon tayo pangtinda ngayon. Yung isa ibebenta ko, yung isa ay kakainin namin. Pang merienda namin mamayang hapon. So nakalibre tayo ng ating merienda mga kasari ngayong araw. Kasi yung saging hindi naubos na bili kahapon. Ang saging na yun is Espanola, yun mga kasari, yung binibenta ko ng 50 piso. Yun yung saging na ginamit ko kasi wala kaming latundan. Tsaka dito sa amin madalang lang yung lakatan. So yun na lang. May ano yun siya mga kasari, minsan may buto. Pero hindi naman marami, pa isa-isa, dalawa, mga ganun lang na buto ng saging. At yan ang kasari, tumunog na yung ating timer. At titingnan na natin kung luto na ang ating banana bread. Tutusokin muna natin siya ng ating toothpick. At ayan na mga kasari, malinis na yung ating toothpick. So, ibig sabihin niya, luto na ang ating banana bread. So, patayin na natin ang ating oven. Napakainit. At ito na mga kasari ang ating banana bread. Ayan. O, diba? Mayroon na tayong dalawang banana bread. So, ipapenta natin yung isa at yung isa naman ay kakainin natin. Tayo na lang, ipa-cool down na lang natin siya mga kasari at i-slice natin mamaya yung isa. At yan na guys ang ating banana bread na hiniwa na natin at yung isang piraso ay bali 100 pesos ang inabot niya sa tigs 10 pesos ang per slice. Ayan mga kasari. Pwede na tayong magbenta. I-display natin yan mamaya doon sa ating tindahan. Ayan ang ating banana bread. Thank you for watching guys. Bye!